Isang mapagpalang araw po sa buhay ng bawat isa. At ngayong araw ho, alam ko na ang bawat isa sa atin ay maaaring nasa bakasyon na o nagbabakasyon pa lang o saan man lugar kayo nagbabakasyon. Ang dalangin ko po na sana ang bawat isa sa atin ay nasa isang mabuting kalagayan. At ngayong umagang ito, samahan po ninyo ako saglit sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos dahil ang sabi ng Biblia, sa lahat ng pagkakataon, ang salita ng Diyos ay dapat ipahayag. At ako ho naniniwala na bilang mga anak ng Diyos, kailangan natin yung salita ng Diyos bilang pagkain ng ating mga kaluluwa na magsisilbing kalakasan. At ngayong araw po na ito, isang kagalakan na kahit kayo po ay nasa bakasyon, na makapagpahayag o maibahagi sa bawat isa sa inyo ang salita ng Diyos. At nais ko pong samahan ninyo ako sa maikling mensaheng ito na salita ng Diyos na magbibigay kalakasan, maghikayat sa bawat isa sa atin, magpapalakas at lalo tigit, gaya ng sinabi ko kanina, magsilbing pagkain sa ating mga kaluluwa. At ngayong umaga, diretso na po ako sa ating text. Samahan niyo po ako na basahin natin yung salita ng Diyos. Tagalog po yung aking Bible. Ang sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verses 16 to 19. Ang sabi po, ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Ang sabi niya, kaya ngayon ang pagtingin namin kanino man ay hindi nabatay sa sukatan ng tao. Nung unay, gayon ang aming pagkakilala kay Kristo, ngunit ngayon hindi na. Kaya't ang sino may nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Verse 18, ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Ibinilang niya akong kaibigan, di nakaaway at tinirang niya ako upang panumbalikin sa Kanya ang mga tao. Ang ibig kong sabihin, ang tao'y ibinibilang ng Diyos na Kanyang kaibigan sa pamamagitan ni Kristo. At nililimot niya ang kanilang mga kasalanan at ipinagkakatiwala niya sa akin ang balitang ito. Ang Diyos po ang magpala sa kanyang salita. Ngayong umagang ito, nais ko pong anyayahan kayo sa maikling mensahe ng Lord na ito na bilang tagapagpahayag ng salita ng Diyos, amin hong katungkulan, amin hong responsibilidad, amin pong layunin na paalalahanan ng bawat isa. At gaya ng sinabi ko noong panimula, na ang dalangin ko na ang salitang ito mag-encourage sa atin, patuloy na magpaalala, lalo tigit. Kasi alam nyo po na lalo tigit dito sa Europa, specifically dito sa Italia, tayo man po ay nasa bakasyon, pero yung ating buhay pananampalataya, dapat ho'y magtutuloy-tuloy. Although we are in summer break, na tayo'y nasa bakasyon, pero ang atin pong alalahanin na yung ating buhay pananampalataya, dapat ho natin yun ipagpatuloy. Kasi ang Diyos na nagkaloob sa atin ng lahat ng ating tinatamasa, hindi naman ho siya nagkakaroon ng break. Yung pagpapala ng Diyos sa atin hindi naman tumigil, yung pag-iingat ng Diyos hindi naman tumigil, yung paggabay ng Diyos sa atin hindi naman tumigil. At lalo tigit, ang pagbabakasyon po ay isang pribilehiyo na pinagkakaloob ng Diyos na nangangahulugan na yung pagpapala ng Diyos nandoon patuloy niyang sinusupply sa bawat isa sa atin. At ngayong umaga, ngayong araw na ito, nais ko pong kayong dalhin sa salita ng Diyos na kung saan binasa natin yung 2 Corinthians, ikalawang sulat ni Pablo, chapter 5, specifically 16 to 19, na ito po'y pagpapaalala, na pangungusap ng Diyos personal sa iyo, kapatid na nakikinig, bilang paalala saan ka man ngayong summer pupunta, saan ka man magbabakasyon, pinapaalalahanan tayo ng Diyos na
panatilihin natin yung ating Christian identity. So yan po ang title ng mensahe ng Lord ngayong araw na ito sa bawat isa sa atin, maintaining and keeping our Christian identity. At gaya ng sinabi ko na kahit saan mang bansa tayo magpunta, o sa montanya o sa mare, o kahit saan lugar tayo nagbabakasyon, ang ating identity bilang mga anak ng Diyos, hindi na po yan nabubura, hindi yan nawawala, hindi yan napapalitan, okay? Although sa pag-check-in mo sa airline, hinahanap ang iyong passport, ginagamit mo yung passport mo, pag-check-in mo sa hotel o sa kung saan sa B&B, ginagamit mo yung passport. Pero alalahanin mo na look at it in a spiritual manner that beyond your passport and beyond your identification, meron hong mas malalim na pagkakilala, specifically hindi lang yung society sa atin, kundi lalo tigit ang Diyos sa atin na beyond the identification of our passport, meron ho tayong identity na ang tawag sa atin ay Christian. Yung ating identity is Christian identity na mula ho nung tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon sa rin tagapagligtas, binigyan po tayo ng specific identity ng Lord, no? Na tinatakan tayo ng Lord ng kanyang espiritu. Na as we accept and receive Jesus as our personal Savior, tinatakan tayo ng banal na santong espiritu bilang pag-aang. Sabi, inari tayo ng Diyos ng kanyang mga anak. Now, ano ba yung nag-aangkor o nagtatali o naglilega o nagko-connect sa atin? Na hindi maiwasan na although sinasabing Christian na meron po talagang struggle sa buhay, no? Hindi po yan nawawala. Pero sa ating pamumuhay araw-araw, dapat yung kaisipan na ako'y anak ng Diyos, hindi ako iiwanan, hindi ako pababayaan ng Diyos, tapat ang mga pangako ng Diyos sa buhay ko, na kailangan hong i-cope up natin kasi normal to. Ito po yung katotohanan sa buhay natin bilang tao, hindi lamang bilang mananampalataya, na meron ho talaga tayong ups, meron tayong downs sa ating mga emotions, haharap tayo ng mga circumstances sa buhay, haharap tayo ng pressure, haharap tayo ng testing, may mga brokenness na hindi po yan maiiwasan. Pero pag-ala-ala sa mga pagkakataong ito na tayo anak ng Diyos, yun po yung katotohanan na nagtatali sa atin upang harapin ang panibagong umaga, no? Ito po yung katotohanan na kung saan we will be able to cope up na there may be failures in life, there may be downs, there may be ups, sa harap ng pagsubok, pero yung katotohanan na tayo mga anak na ng Diyos, hindi po yan nabubura at nawawala. And I would like to remind everyone, gaya ng malimit kong sinasabi, na ang mga pagsubok sa buhay, ang mga testing sa buhay, temporary po lahat ng mga yan. Na wala pong problemang nananatili. Problems, they come and go. Pero yung tatak natin, yung identity natin bilang anak ng Diyos, mula nung araw na tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at Sarili tagapagligtas, it remains, nanatili yan sa atin hanggang sa tayo ay makakarating na doon sa kaharian ng Diyos. Okay, so yun po yung nag-aangkor, the reality na tayo mga anak ng Diyos, yan po yung nagko-kolega, nagko-connect sa atin, na kahit saan tayo paparoon ngayong summer, kahit ilang araw tayong magbabakasyon, ang paalala po ng Diyos bawat isa sa atin, anak tayo ng Diyos. Oo, ikaw nakausap ko, ikaw na nakikinig ngayon sa oras na ito. Lagi mong alalahanin, kapatid, ikaw ay anak ng Diyos mula nung tinanggap mo sa Jesus bilang Panginoon at Sarili tagapagligtas. And you are identified as a child of God. Binigyan kang karapatan maging anak ng Diyos sa pagtanggap mo kay Jesus bilang Panginoon at Sarili tagapagligtas. Ano po ba ang expectation? Hindi lang, alam ng Diyos na tayo bilang mga tao, although tinanggap natin si Jesus, although kinonsider natin ang ating mga sarili bilang anak ng Diyos, nandun pa rin yung fragility,
nandun pa rin yung karupukan natin na nahuhulog tayo sa kasalanan pero hindi na kasalanan naghahari. Nahuhulog tayo sa mga desperate moments pero hindi na yun yung naghahari. Nandun pa rin yung mga takot, pag-aalala, pero hindi na yun ang naghahari sa ating buhay. Dahil ako naniniwala at nananampalataya, higit sa lahat, sapat na malaman ng bawat isa sa atin ang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. No? Na alam ko tutulungan ako ng Diyos, nasa desperate moment man ako, alam ko tutulungan ako ng Diyos. At maging sa bawat isa sa atin na nasa bakasyunan, no? We try to enjoy our vacation, we try to enjoy the opportunity that God had blessed us na makarating sa iba't ibang lugar, na mga bagong lugar na ating nakikita. Bago man yung lugar na ating napuntahan, first time experience, magaganda, pero panatilihin natin sa ating kaisipan na tayo anak ng Diyos at ini-expect una ng Lord, pangalawa, lalo tigit sa ating mga sarili, na mamuhay tayo bilang mga taong tumanggap at nakakilala sa Diyos. Okay? Tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at Sanang Tagapagligtas na nakakilala kay Jesus. Okay? Now, yung ating identity, yun po yung pinaka-crucial sa lahat. Na nasa loob ka man ng church, nasa labas ka man ng church, nasa lugar bakasyonan ka man, isang linggo, isang araw, your identity remain as a child of God. Hindi po yan mawawala. Okay? Now, balik ko uli, i-atras ko uli yung ating text. Ang sabi, kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Ano ba po tayo dati? Tayo ay, ang sabi ng Bible, kaaway ng Diyos. Minsan tayo'y namuhay sa kadiliman dahil sa habag, awa at biyaya ng Diyos, dahil kay Kristo. Okay? Nilipat dahil sa pagtanggap natin kay Kristo, nilipat tayo mula sa kadiliman, nilipat tayo sa liwanag. At dito papasok yung salitang pinatawad, niligtas, minahal, pinatawad at niligtas tayo ng Diyos. Now, ngayon, dapat nating alalahanin, sino na ba tayo sa harapan ng Diyos? For us na to live life bilang, ang sabi ko kanina, mamuhay bilang mga tao na nakakilala sa Diyos. Okay? Kasi dapat din po nating isipin, sino na tayo ngayon sa harapan ng Diyos? Oh, ikaw na nanonood at nakikinig. Sino ka na ngayon sa harapan ng Diyos matapos mong tanggapin si Kristo bilang Panginoon sa Tagapagligtas? Kasi yan po ang baseline ng lahat ng ating actions, lahat ng ating magiging desisyon, lahat ng ating magiging pananalita, pagkilos, at lalo tigit paggalaw sa mundong ito. Okay? Na hindi man ho nakalagay yung identity dito na I am Christian, pero wala man ho yung plate name o placard dito na nakalagay na Christian, but people surrounding us can simply identify through our gestures, through our mode of speaking, sa ating pananalita, sa ating pagkilos at paggawa. Kasi gaya ng lagi kong pinapaalala sa lahat, madali ho ang magkomporta, madali ho ang kumilos, gumalaw bilang isang Kristiyano pag tayo ho'y nasa loob ng bahay-sambahan. Kasi malimit, lagi nating sinasabi, huwag kang magmumura, nasa loob ka ng church. O kumilos ka ng maayos, nasa loob ka ng church. Pero ang malimit ko ring maitanong, lalo tigit ngayon na tayo nasa lugar bakasyunan, wala ka nga sa church, pero napapanatili ba yung pagkilos, paggawa mo bilang mga taong una, tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at Sanang Tagapagligtas? Pangalawa, kinukonsidera mo pa rin ba ang iyong sarili bilang anak ng Diyos sa mga pagkakataong walang nakakakita, walang nakakilala at nakakaalam sa iyo? Kasi ang mahalaga na mapanatili natin sa ating mga sarili ang kaalamang sino na ba ako ngayon sa harapan ng Diyos? No? Na sa pagdala natin sa identity natin bilang anak ng Diyos, yung ilaw, no, na magre-reflect sa ating character, sa ating gesture. Okay, maalala ko na ito ay hindi naman sa pangungutya, but this had been a reality for a much longer time na karamihan, lalo tigit, paalala lang po,
nais ko lang pong paalalahanan, magche-check-in sa 5-star hotel. Okay? Hindi ho, this is a moral, isang moral na regulasyon, isang moral na paalala, isang moral na pamantayan na yung iuuwi mo pati yung mga kutsara, pati yung mga tinidor, pati yung mga towel ng hotel, pati yung akapatoyo, ano ba yung akapatoyo? Bathrobe ng hotel. No, it doesn't identify you as a child of God. Yes, it is worth enjoying the amenities, the pleasures na of course, nasa 5-star hotel ka, yung luxury of staying there. But it doesn't give us the authorization na yung amenities ng hotel o yung mga kagamitan sa loob ng hotel ating iuuwi o ating kukunin. Kasi sa ayaw at sa gusto ho natin, kahit sabihin yung walang nakakakita, hindi ho yun naaayon, hindi ho yun angkop sa gesture ng isang tunay na Kristiyano. Ipagpalagay na lang natin sa ganitong context. Let us enjoy the amenities. Let us enjoy yung kaalwanan, yung kaluagan, yung mga facilities na binibigay ng hotel o ng lugar kung saan tayo, ng mga B&B o ng mga resort na kung saan tayo. Pero yung iuwi mo pa yung mga gamit na hindi naman siya kasama o hindi naman siya included, no? Doon sa ating pag-i-enjoy, kasi gusto kong iuwi. Hindi ho yan gesture ng isang anak ng Diyos. Alam ko walang nakakakita sa iyo, pero alam nyo, bago pa may makakita sa inyo, kita po tayo ng Diyos. No? Let us maintain yung ating gesture bilang mga taong tumanggap at nakakilala sa Panginoon. At lalo tigit, sa mga kahalubilo natin na mga hindi Christian, ang sabi, you maintain the light. We maintain the light because of Him. Ipanatili natin yung liwanag dahil kay Kristo. Kaya nga ang tanong, can we maintain only the Christian gesture, the Christian action only when we are in church? At pag nasa magagandang lugar na tayo, nasa resort, nasa 5-star hotel na tayo, pwede na natin gawin kung anong gusto natin. Ganang sinabi ng marami, may right akong magalit because may right akong sumigaw because customers are always right. Pero paalala ko kapatid, hindi ka lang customer, anak ka ng Diyos. So you are more than just a customer, you are a child of God. At lagi mong alalahanin kapatid, kaya ka nag-i-enjoy sa lugar na kung nasaan ka ngayon. Dahil lagi mong tandaan, pagpapala ng Diyos sa iyo yan. No? Na, ang sabi ng iba, karapatan ko. No, because the blessing is a privilege given to us by God. Kaya yung pag-enjoy natin sa bakasyon ngayon, isang pribilehiyong pinagkakaloob ng Lord. Kaya yung sabi ng 2 Corinthians, sinabi ni Pablo na wala na yung luma. Okay? Wala na yung lumang nating pagkatao. Okay? A new creation means a new perspective na hindi na para sa atin para mag-uwi o mag-umit ng mga towel ng hotel, no? Pati bathrobe ng hotel iuwi mo, hindi na para sa atin yun. The pleasure of enjoying alone the blessing of God, I think would be sufficient enough to give us joy, to give us na mabigyan tayo ng kaalwanan, na mabigyan tayo ng kasayahan sa ating mga puso, because alam nyo, paalala ko sa lahat na yung mga pinupuntahan ninyong mga magagandang lugar, it's good because you're creating memories. No? Lalo tigit kasama yung banding ang pamilya, kasama yung mga anak, kasama yung asawa, husband, wife, the children and the whole family, enjoying together beautiful places, enjoying together yung resorts. It's good because it creates naglilikha sa atin ng nagre-recharge sa atin pala. It creates parang cellphone na kapag lowbat na, may mga apps ka nang hindi magagamit, pero kapag na-charge mo uli, okay na uli. It will function to the fullest uli.
So lalo tigit dito sa Europa, specifically here in Italy, na ito lang yung panahon na kung saan lahat tayo makakapag-unwind. Lahat tayo makakapag-relax, na wala tayong iniisip na trabaho. Yes, it's good, but let me remind you, kapatid, it doesn't qualify you na pwede mo nang gawin kung ano ang gusto mo. Total, wala naman dito si sister, wala naman dito si Brad, walang nakakakita, nasa malayong lugar ako. Lalo tigit, wala dito si pastor. Pero paalala ko sa iyo, kapatid, kaibigan, ang presence ng Lord hindi mo maiwawaglit. Bilang anak ng Diyos, 24/7, no? Na kasama mo ang presensya ng Diyos. Ang Holy Spirit ang magko-convict sa iyo of what are and kung ano ang tama, kung anong hindi tama, kung anong dapat, kung hindi anong dapat gawin. No, so, lalo tigit sa mga pagkakataon, tayo'y nakikihalubilo sa mundo, sa mundo na kung saan karamihan sa mga nakakausap natin walang takot at pagkakilala sa Diyos. So ang una doon, tayo bilang new creation, nagkakaroon na tayo ng bagong perspective. No? Pangalawa, hindi lang sa isang bagong persona, not just a new creation means having a new perspective. A new creation means also being a new person. Paalala ko, yung ating mga emosyon ha. Alam ko na sa ating pagbabakasyon, sometimes may mga inconveniences. Okay? Na may nakalimutan ng mga gamit, may mga nakalimutan na hindi dapat dalhin, o may mga, lalo tigit sa mga magdadrive, okay? Lalo tigit pag bagong lugar na iyong pupuntahan, naliligaw, nawawala. Paalala ko, kapatid, you're going out for a vacation. Do not ruin it for a very simple corrective na pwede namang maremedyohan, pwede namang maitama ang pagkakamali. Huwag ninyong sisirain yung inyong bakasyon kasama ang mga pamilya sa pamamagitan ng pagtatalo-talo, lalo tigit pagsisisihan. Ikaw kasi kasalanan mo, sabi mo dito, yun pala doon, ikaw kasi ganito ang ginawa mo, ikaw kasi bakit mo kinalimutan, na dapat dalihin yun, responsibilidad mo yun, no? Those small things, those small inconveniences sometimes ruin yung magandang pagdadalhan ng Lord sa atin na lugar, yung maliliit na inconveniences, yung maliliit na anong tawag doon, misconception, misunderstanding, hindi pagkakaunawaan, yun ang sumisira kung minsan sa ating napakagandang bakasyon. Tandaan mo, kapatid, uulitin ko, kung saan ka ngayon, yung bakasyon na pinuntahan mo, kung saan lugar ka ngayon, kung saang resort ka ngayon, kung saang 5-star hotel na naka-check-in ka ngayon, alalahanin mo, biyaya ng Lord sa iyo yan. At ang nais ng Lord bilang anak niya, na i-enjoy mo yung pagpapala na kaloob ng Diyos sa iyo. Okay? Because there are times nasisira ang lahat ng ito because of little inconveniences, little incomprehensions. Okay? Do not ruin vacation. Tandaan nyo na ito lang yung window of opportunity na bakasyon. Pagkatapos ng inyong bakasyon, 1 linggo, 2 linggo, 5 araw, 10 araw, babalik na uli kayo sa place of residence. Babalik na uli kayo dito sa Milano. Okay? And after this vacation, after 2 weeks, September na uli, magtatrabaho na tayo uling lahat. Wala na tayo muling pagkakataon na magbabakasyon, na mag-i-enjoy uli. Ang ating dito sa Europa, lalo tigit dito specifically sa Milano, ang ating sunod na vacation is Christmas vacation na. And that would be September, October, November, December. That would be in the next 4 months, after the next 4 months. So, do not ruin, paalala ko, kasi ikaw bagong persona ka na. Okay? Hindi naman nawawala kung minsan nagkakaroon ng konting discussion, pero wag sana namang ibabaw yung naglilitigan na kayo, nagtatalo na kayo, nasisira yung nasisira yung ambiente, nasisira yung atmosphere na dapat i-enjoy ninyo bilang mag-anak, no? Na kasama dapat sa bitbit natin hindi lang yung ating mga documents, hindi lang yung ating mga bagahe, hindi lang yung ating mga allowances or yung ating mga pocket money.
kasama din po dapat doon yung pasensya. Because meron at merong inconvenience na mangyayari. Okay? Inevitable po yan tayo bilang mga tao. Because there are two situations there. The controlled ones and the uncontrolled ones. Okay? May mga inconveniences na pwede mong kontrolin, pwedeng i-repair. May mga inconveniences na hindi mo kayang kontrolin because it is beyond you. It is outside you. Okay? Na wag nating hayaan na yung mga maliliit na inconveniences na yun ang sisira sa napakagandang pagkakataon na binigay ng Lord sa atin para magbanding ang pamilya, para i-enjoy yung biyaya at pagpapala ng Diyos. Now, hindi lang tayo new creation dahil nagkaroon tayo ng bagong perspective, dahil tayo bilang bagong persona na wala na yung pagiging mainitin ng ulo mo, wala na yung maiksing pasensya mo, na wala na yung madali kang naninigaw sa bellboy, madali kang naninigaw sa waiter na hindi lang nadala yung tamang, ang in-order mo is sparkling water, dinalhan ka ng natural water, naninigaw ka na agad. No, wala na yun, hindi ka na ganoon. Hindi ka na ganoon. Ikaw bagong nilalang na you are a new persona, not because hindi dahil sa kabutihan mo, sa gusto mong magbago, kundi dahil sa kabutihan ng Diyos, sa biyaya ng Diyos, at lalo tigit sa pagtanggap natin kay Jesus bilang Panginoon sa rin tagapagligtas, binago ng Diyos yung ating persona. Okay? I'm not talking about the external. I'm not only talking about the external. Okay? Na normal talaga when you are nasa beach, kagaya ko, talagang yung tanning, hindi mo maiwasan. Nagkakaroon ng changes ng color. Kumbaga, lalong umiitim yung ating skin because we are exposed sa heat, which is tayo dito, mga nandito sa Europa, alam ko kailangan natin yan in facing yung nalalapit na winter. So, hindi lang yung new persona natin, kundi isipin din natin bilang anak ng Diyos na bilang new creation, binigyan din tayo ng Lord ng bagong purpose. Okay? Pumunta ka sa lugar, bagong area, okay, new country, new city, okay, new experiences. And ikaw bilang anak ng Diyos, ang purpose dahil pinarating inalaw ng Lord na makarating ka dyan, dahil una, nais ng Diyos i-enjoy mo yung biyaya niya. Pangalawa, hindi mo maiwasan, maaring may mga makahahalubilo ka, dahil ang gustong mangyari ng Diyos na i-manifest mo yung light na nasa sayo. Ang sabi, tayo bilang mga anak ng Diyos, magsilbi tayong ilaw at asin ng sanlibutan. If we will be mixed with the people around us, yung purpose natin bilang tao, nagbabago. At yun yung purpose natin bilang mga Kristiyano at anak ng Diyos, which is i-manifest yung ilaw at pagiging asin natin. No? Siguro hindi maiwasan sa loob ng restaurant. Minsan nagtalo yung katabing table mo at ang waiter, pwede mo naman siguro ang advice, Brad, kalma lang. O kundi yung mga kasama mo na mga hindi mananampalataya, kasama mo sa trip, kalma lang kayo. May solusyon. So ang purpose mo is maging mediator. Ang purpose mo maging emissary of peace, tagadala ng kapayapaan, na yun yung nagsisignify na Christian ka everywhere you go, whatever you do. Ang tatak bilang Kristiyano, hindi yan nawawala. Amen? At tandaan natin na ngayon bilang bagong mananampalataya, nagpaalala din si Pablo. Ang number 1 dito, ang sabi, warning against conforming with the world. Okay? Do not copy the world, Romans 12:2. Huwag nating kopyahin kung ano yung ginagawa, huwag makipamatok sa kung anong ginagawa ng mundo. Okay? Na tandaan mo, Christian ka. Mag-iinuman sila. Sila yun, hindi ka kasama. No? Hindi dahil sinabi ng Biblia, ang sabi ng Biblia, ang paglalasing nakakawala ng tamang wisyo. Hindi na para maglasing ka pa ngayon. Dahil ikaw, bagong nilalang na, you don't conform with the world. Kasi sila yung mga kasama ko sa bakasyon, hayaan mo silang gumawa ng kung anong gusto nila. Una, hindi mo rin naman sila mapigilan. Ang pigilan mo, hindi sila, kundi ang sarili mo. Kasi ikaw yung Christian among the group. Okay? Nagiinom sila. Hayaan mo sila. Okay? Because you are identified as a child of God 24/7. Okay?
Na dapat sana ikaw ang makahawa sa kanila, hindi ikaw ang madala nila. Total bakasyon naman. Hindi po yan excuse. Saka na, pagbalik ko na ng Milano, hindi po yan excuse. Hindi po yan nagiging nating dahilan. Total nasa bakasyon naman. Yes, but does that give you the right na suwayin kung anong inuutos ng Diyos? Lagi nating tandaan, kapatid, ang sabi ng Lord, lalo tigit sa sinabi ni Pablo, ang katawan natin, templo ng Diyos. Ingatan natin yan. We have the responsibility. Tayo bilang mga anak ng Diyos, tumanggap kay Jesus bilang Panginoon sa rin tagapagligtas, we have the first and foremost personal responsibility to take care of our bodies. Okay? Hindi nangangahulugan ang pinasok mong hotel o ang pinasok mong resort, okay, na buffet. Alam mong bawal, kainin mo lahat to the point of vomiting, to the point of sobra na, you are about to explode. Kasi sayang, hindi yun, tawag doon, kapatid, kaibigan, gluttony na, okay? It doesn't give you the right, no? Kaya sabi ko, there is a thin line na nagbibigay ng distinction kung anong tama at dapat gawin bilang mga anak ng Diyos. Na pagkasama natin yung mga unbeliever, nakikikonform tayo kung ano sila. Hindi. Panatilihin mo yung restriction. Hindi ko na dapat gawin yan at hindi ko na kailangan gawin yan. Bakit? Ako tinuring anak ng Diyos. There is a thin line that differentiates us from them. Okay? Na ang sabi, do not copy what the world does. Okay? Pangalawa, guard your heart. Ito yung pinakamahalaga, na ingatan natin ang ating puso. Okay? Ingatan ang puso laban sa inggit, laban sa jealousy, laban sa pagkamuhi. Okay? Na gaya ngayong August, gaya ng sinabi ko, binigyan tayo ng Lord ng opportunity, makalabas, makapunta sa iba't ibang lugar, makabakasyon, makarest. Okay? Na ang bawat isa sa atin, God has given us, each and every one of us, the privilege and the opportunity to enjoy our vacation. Okay? Na wag naman sanang sabihin natin, buti ka pa, nakarating ka doon, buti ka pa, ganito ang nagawa mo. No? Siguro, sa parte mo, kapatid, hindi pa panahon. Siguro, hindi pa ito yung tamang panahon at tamang okasyon na kung saan ikaw rin balang araw makakarating ka rin sa mga lugar na napuntahan nila. Ikaw rin balang araw may enjoy mo rin yung nai-enjoy nila. Kasi ang alam ko, ang Lord hindi naman nagtatangi . Siguro sa mga pagkakataong yun, either hindi ka pa handa na dali ng Lord doon, o may mga bagay pa na inaayos ang Diyos sa'yo para mo ma-enjoy yung mga ini-enjoy ng iba ngayon. No? Ako, from my own personal standpoint, isa lang ang nagiging logic ng aking kaisipan. Na hayaan mo silang mag-enjoy. Merit naman nila eh. Hayaan mo silang i-enjoy at i-cherish nila yung mga lugar na napuntahan nila because they merit it. And I know and I believe na yung pagpapalang yun, yung pribilehiyong yun, yung pagkakataon ng yun, bigay ng Lord sa kanila yun. Hindi naman gagaling sa bulsa ko yun eh. So, what is there for? Para pag-inggitan ko? What is there for? Para sitahin ko? Bakit diyan kayo pumunta? What is there for? Para pagbawalan ko sila. No? Kasi pribilehiyo na binigay ng Diyos yun. So, let them enjoy it. Let them experience it. No, na ako, lalo tigit sa bawat isa sa inyo, yung mga nagtutur, yung mga nagkukrus, kung saan-saan nagkukrutsera kayo, it is but an honor na privilege, isang kagalakan, malaking kasayahan sa puso ko na marinig at makita at malaman ko kayong kung saan-saan kayong lugar nagpupunta, na nagbabakasyon. Ibig sabihin, pinagpapala ka ng Diyos. Ibig sabihin, nandun yung opportunity pinagkaloob ng Diyos. Because look, maraming mga tao, maraming pera. Okay? They desire to go places na kung saan dinidesire nilang puntahan yung mga lugar na kung saan inalaw ng Lord na puntahan mo. See the difference? Marami rin naman silang pera. Mas marami pa nga silang pera kaysa sa iyo. Pero bakit inalaw ng Lord na makarating ka sila hindi? No? Because ang tawag dito, pribilehiyo talaga eh. They have the money they can afford. No? But circumstances and time doesn't permit them to go where you go. So isipin mo na pagkakataon at pribilehiyong binigay ng Diyos yun, na enjoy mo. Kaya wag mong sisirain, lalo tigit, ingatan mo ang puso mo. Hindi maging source, lalo tigit, ganito ha, take pictures, remembrance, souvenir, selfie,
Tapos nakikita mo, buti pa sila, ganito, ganyan, ganyan. Nagiging source ng envy sa puso mo. No, ay kami dito lang, sila doon. No, imbis na i-enjoy mo yung pinuntahan mo dahil nakita mo kung saan sila nagpunta, na wala na yung excitement, na wala na yung joy sa heart mo, kung saan ka naroroon ngayon, kung saan ka pupunta pa, kung ano pa yung ipapa-enjoy ng Lord sa iyo. Bakit? Doon ka na nakafocus sa pinuntahan ng iba, doon ka na nakafocus sa ini-enjoy ng iba, which is, I don't think so it's fair, na hindi dapat maging ganyan. Ang buti pa sila, kasi nakapunta sila sa ganun. Isipin mo na lang biyaya at pagpapala ng Diyos sa kanila yun. Ito ang lagi kong nagiging logic at kaisipan. Pagpapala ng Diyos sa kanila yun, let them enjoy it. And it is an honor and a privilege na bilang mga anak ng Diyos, kayo na mga kapatiran ko, binigyan ng Lord ng pagkakataon na maka-enjoy, na mag-cruise, no, na magkaroon ng krutsera, na mag-check-in sa isang 7-star hotel. No, it's an honor na privilege, isang kagalakan at katuwaan, at lalo tigit ako po bilang pastor, bilang church administrator, isang kagalakan at kasiyahan sa puso ko na makita ko kayong pamilyang nagbabanding, pamilyang lumalabas, pamilyang ini-enjoy ang bakasyon na pagpapalang binigay ng Lord sa bawat isa sa atin. No? Because, gaya ng sinabi ko kanina, pagbalik natin ng September, tayong mga magulang, balik trabaho tayo. No? Second week and third week of September, ang ating mga anak balik eskwela uli. There may never be another opportunity to do such things like this. Wala na siguro maaring pagkakataon pa na magkakaroon ng banding ang pamilya sa isang lugar na napakaganda. So, sa bawat isa sa atin, ingatan natin yung ating puso, ha? Na kung ano yung inalaw ng Lord, na binigay ng Lord na blessing sa'yo, na marating mo, mapuntahan mo, matikman mo, yun lang. You consider it as already as a privilege. Okay? Huwag mo nang pagdiskitahan yung pinuntahan ng iba. Ang tignan mo at enjoy mo, yung inalaw ng Lord na mapuntahan mo, yung inalaw ng Lord na matikman mo, yung inalaw ng Lord na mga lugar na ma-enjoy mo, makita mo. Okay? Because ako naniniwala na nanampalataya, each and every one of us, may distinct na plano ang Lord para sa atin. Okay? Hindi lang plano para specifically kung saan sila magbakasyon. No. But there is a distinct plan for each and every one of us, na may plano ang bawat isa sa atin, may itinalagang destino ang Lord sa bawat isa sa atin. And enjoying the privileges of God na dinestined ng Lord na para i-enjoy natin. Okay? Tapos, lalo tigit, ganito ha, paalala ko sa bawat isa sa atin, dapat yung ating moral and biblical values manatili. Okay? Kasi ang kultura ng mundo, yung identification, nakadepende, wow, nakarating sila ng Canada. Wow, nagiging pati social status. Wow, nasa Amerika pala sila nagbabakasyon. Wow, nasa Canada pala sila nagbabakasyon. So, nagiging social status na yun. Okay? Na hindi yun dapat ang magpapabago sa'yo bilang anak ng Diyos. Wow, kami nakarating ng Amerika. Tapos, ano ngayon? Nakarating ka nga ng Amerika, pero sa dulo pala, hindi ka makakapasok ng langit. Di kayo nakakalungkot ng katotohanan. Hello? Yes, I'm talking to you. Na dapat tayo bilang mga anak ng Diyos. Hindi ka man nakarating ng mga napuntahan nilang lugar, but the assurance, the conviction, the validity of your salvation. No? Na, okay, hindi ako makarating sa lugar na napuntahan nyo, pero nasisiguro ko sa aking sarili, makakarating ako ng langit. Yun lang ang validity doon, yun lang ang confirmation doon, yun lang yung napakahalagang assurance doon. Sapat na sa akin yun. Why? Dahil hindi natin hawak ang buhay natin. Bukas-bukas makalawa, maring kunin tayo ng Lord. And we may or we may not have the opportunity again. No? Kasi ang nais lang ng Lord na yung ating value manatili bilang anak ng Diyos. Kasi yung social status, yung looks, yung mga privileges, hindi yun magme-measure na mas malapit sila sa Lord kasi mas malaki ang pagpapala nila. Don't even ever come to think about it. Dahil bakit? Ang pagpapala ng Lord sa bawat isa sa atin, ang sabi ng Bible, maging sa mga masasama, pinaulan din ng Lord. Okay? So lahat tayo, lalo tigit, ikaw, ako, ikaw na nakikinig, ako, tayo, mga tumanggap,
mahal tayo ng Lord, mga anak tayo ng Lord. Kaya nga, lagi kong sinasariwa sa bawat isa sa atin. Look behind you, reminiscent the past, no? Yung mga experiences, yung mga blessings, yung mga protection ng Lord na ginawa, yung mga nagawa na ng Lord at yung mga gagawin pa ng Lord. I think that would be enough para ma-maintain natin yung ating katayuan na, oo nga, salamat sa mga pagkakataon yun, iningatan ako ng Lord. Okay. Now, dito ho, paalala lang, na kahit tayo na sa bakasyon, alam ko sa inyong mga cellphone, nakapag-download kayo ng mga Bible, alam ko sa inyong mga cellphone, hindi po nawawala yung mga YouTube, yung Spotify, na sa ating mga cellphone, saan man tayo naroon, please, okay, dedicate time to read your Bible. Okay? Kahit man lang sa gabi, before sleeping, or early in the morning, while you're having breakfast, magbasa ka 1, 2, 3 verse, okay? Sa Book of Psalms, sa kung saang aklat sa Biblia ka dinala o nilid ka na, buksan mo, kasi magsilbi yung connection mo. Stay in God's Word, okay? Para yung focus, para yung iyong mind manatili na connected sa salita ng Diyos. Kasi during the day, may mga situations talaga na yung morality mo, yung katayuan mo bilang anak ng Diyos, lalo tigit pagdating sa moralidad, kung anong tama at mali, ite-testing talaga yan. So kung sa maghapon, hindi ka man lang, o kung sa loob ng 1 linggo, sa loob ng 5 araw, hindi ka man lang nakapagbasa ng Biblia, no? Ay, nakapag-relax ako. Physically, I am relaxed. Physically, I am recharged. Yes, but I'm asking, how about your spirit? No, physically okay ka, physically abronsata ka, nagkaroon ka ng tanning because you stay there sa napakagandang beach resort. Pero ang tanong, how about your spiritual life? Kagaya ng sinabi ko kanina, kasarap ng mga pagkain dito sa 7-star hotel, sa 5-star hotel. Kasarap ng pagkain dito sa resort. Yeah, oo nga, you already gained ilang kilos physically. Pero ang tanong, spiritually. Physically, you already gained something. But spiritually, pumapayat ka. Bakit? Nakakaligtaan mo yung basics, which is the Word of God. So, ini-encourage ko ang bawat isa sa inyo na alam ko sa inyong mga cellphone, may mga dinownload kayong mga Bible. Please dedicate time to read your Word, the Word of God. Okay? At lalo tigit, please dedicate time to pray. Manalangin sa umaga. Okay? Kung kayo po'y nasa hotel, bago kayo bumaba na mag-breakfast, please dedicate time to pray, asking God for covering and protection sa maghapon, asking God to protect your heart. Gaya ng sinabi ko kanina, i-maintain yung pagiging anak ng Diyos. Kasi kung hindi ka magko-connect sa Lord early in the morning, pagdating ng testing, pagdating ng circumstance na kung saan susubukin yung iyong moral standing, kung hindi ka nakapagbasa ng salita ng Diyos at hindi ka nakapag-pray, madaling mag-compromise sa mundo. Okay? Madaling madala at matangay ng mundo. At ganang sinabi ko kanina, hindi lang pray, hindi lang word of God. Sorry. Hindi lang word of God, hindi lang prayer. What's your speech? What's your action? Bantayan natin yung ating pananalita, bantayan natin yung ating mga kilos, bantayan natin yung ating mga galaw. Okay? Na sa edad mong yan, magsi-50 ka na, huwag ka na mag-tantrums. Ang pagtatantrum para lang yan sa mga 6 years old, 5 years old. Okay? At lalo tigit, for the last dito, and I will conclude here, na ang point na
tayo, saan man tayo naroroon ngayong bakasyon, i-maintain natin yung ating tunay na identity. Either nasa beach tayo, nasa montanya tayo, nasa ibang city tayo, nasa foreign country tayo, yung ating identity bilang mga anak ng Diyos, mapanatili yung ating moral standards. Let's maintain it, yung ating katwiran, maintain natin, okay? Either kasama natin ang ating pamilya, either kasama natin ang ating mga kaibigan. Okay? Lalo tigit, pagkasama mo, mga unbeliever, mas lalong may dahilan na i-manifest mo yung iyong moral standards, yung iyong connection sa Lord. At dito bilang pagsasara, babasahin ko lang yung Ephesians, sinabi ng Ephesians chapter 1 verse 13. Okay? Na ang sabi ng Ephesians 1:13, English, ang sabi, in whom you also you heard the word of truth, the gospel at your salvation, in whom also when you believe you were sealed with the promised Holy Spirit. Tayo'y tinatakan ng Espiritu ng Diyos. Ganang sinabi ko kanina, hindi mo maiaalis na ikaw tinatakan ng Espiritu ng Diyos. Panatilihin natin yung ating katayuan bilang tunay na mga anak ng Diyos. At ngayong umaga, ngayong araw na ito, nais ko pong isara ang konting sharing na ito na kagaya ng binanggit kong title kaninang panimula na it is an honor and a privilege na tayo pinagbakasyon ng Diyos. Dinala tayo sa mga magagandang lugar, sa magagandang resort, sa mga magagandang bansa. Okay? Naalalahanin natin, ito'y pagpapala, ito'y pribilehiyo na binigay ng Lord sa atin. Kaya dapat nating i-enjoy at lalo tigit sa pagpunta natin sa mga lugar na ito, sa pag-enjoy natin sa mga pribilehiyong ito, sa mga pagpapalang ito, na ang aking dalangin sa bawat isa sa atin, mapanatili natin ang tatak ng Espiritu Santo, mapanatili natin ang ating identity bilang mga anak ng Diyos. Yung ating Christian identity will remain in each and every one of us. Okay? At ngayong araw na ito, bago po tayo magsara, nais ko pong imbitahan ng bawat isa sa atin sa isang maikling panalangin na patuloy tayong ingatan, patuloy tayong samahan, gabayan ng Diyos, at lalo tigit na patuloy palakasin ng Lord ang bawat isa sa atin na kasi tayo ang magdidesisyon. Ikukonvict lang tayo ng Holy Spirit, but the decision basically comes from us. No? At kung medyo lumuluag, lumalayo, lumalambot yung ating connection sa Lord, yan yung pagkakataon na kung saan nakakompromise yung ating moral standards. Kaya ngayong araw na ito, samahan niyo ako sa isang maikling panalangin na samahan at patuloy tayong ingatan at gabayan ng Diyos. Can I invite you to close your eyes and bow down your head to pray? Hallelujah. Panginoon, salamat sa pagkakataong ito na kung saan bilang mga anak mo, Lord God, binigyan mo kami ng pribilehyo, binigyan ng pagpapala, binigyan ng pagkakataon na ma-enjoy ang vacation na ito, Lord God. Hallelujah. And indeed, this is a perfect moment na kung saan kami physically makapag-recharge, kami physically makapag-unwind, kami emotionally, O Lord God, makapag-relax. Kaya naman, Panginoon, ang aming dalangin, hallelujah, sa mga kapatid ko kung saan man sila naroroon, ang patuloy pag-iingat, paggabay mo, pagsama ng iyong banal na santong Espiritu, O Lord God. And Lord, araw-araw ng aming mga buhay, saan mo man kami, O Lord God, dalhin yung conviction, ang hindi mawawaglit na kami mga anak mo, O Lord God. Yung moral standards na naaayon sa iyong mga salita, kung ano ang tama at dapat gawin, hindi mawawaglit. Lord, help us to decide daily to stand according to your word, na mapanatili namin ang katwiran sa aming mga gestures, sa aming mga salita, maging sa aming mga ginagawa. Panginoon, hallelujah. Maging, O Lord God, hallelujah, sa mga pagkakataon na kung saan nai-enjoy namin to the max ang pagpapala, hindi mawawaglit sa aming mga isipan na kami mga anak mo, Panginoon. At Lord, dalangin ko rin, salamat sa pribilehiyong pinagkakalob mo sa bawat isa sa amin. At kung saan mo man kami paroroonin, saan mo man kami dadalhin, your divine protection sa mga kapatid ko, Lord God, saan man sila magbabakasyon,
nasa Pilipinas man, nasa ibang lugar man, nasa ibang bansa man. Lord, ang aking dalangin, ang iyong mapagpalang kamay, ang patuloy na mag-iingat, gagabay sa buhay ng bawat isa. Walang plano balak ka ng kami makakapanig. And Lord, kung paano mo dinala sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang dako ang aking mga kapatid, ganun mo rin sila ibabalik, O Lord God, sa lugar ng Milano, nandun ang patuloy pag-iingat at paggabay. Hallelujah. And Lord, salamat sa pagkakataong ito na kung saan minsan pa mapag-aralan namin ang iyong salita, magbigay kalakasan, magbigay encouragement sa bawat isa sa amin na panatilihin namin ang aming identity bilang mga anak mo, Lord God, na mapanatili namin ang aming connection sa iyo kahit kami nagbabakasyon. Lord, salamat sa presence ng Holy Spirit. Lord, salamat sa blessing na patuloy mong ginagabay, pinagkakaloob. At lalo tigit, Panginoon, sa pagkakataong ito, kami naniniwala at nananampalataya, O Lord God, hallelujah, na kung ano ang aming tinatamasa, ito'y kaloob mo dahil ikaw na Diyos ay mabuti sa buhay ng bawat isa. Panginoon, salamat at minsan pa, O Lord God, hallelujah, selyuhan ng iyong banal at maperandugo ang panalangin ito. Sa lahat mga kapatid kong nag-iisa sa panalangin, pagpalain mo sila, saan man sila naroroon. Lord God, salamat po. Lahat kami binabalik sa inyo, kataas-taas ang kapurihan, kalwalatian, sa natatayong pangalan ng iyong anak na si Jesus. And everybody says, Amen. At bilang panghuli, mga kapatid, okay, see you on 22 and 23 of August 2026. At ang dalangin ko na ang pagsama ng Lord, saan man kayo naroroon, ay mapanatili at ang pag-iingat ng Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Let us enjoy mulit-muli ang pribilehiyo at ang blessing na iginawad ng Lord sa bawat isa sa atin without compromising our Christian identity. Maraming salamat at mula dito po sa aking kinaroroonan, pinapaabot ko ang isang mapagpalang araw sa buhay ng bawat isa. And hope to see you soon sa pagbalikan nyo sa lugar ng Milano. God bless to everyone and isang mapagpalang araw po sa buhay ng bawat isa. God bless you.